Ano nga ba yung kagandahan niya at pinaka the best way para hindi magkaroon ng honeycomb ang ating mga buhos? Ang isang reason kasi kung bakit nagkakaroon ng honeycomb ay kung saan napapabayaan yung mga dugtungan at saka yung mga yung siruho natin. Pero ang pinakamasama na part niyan ay kung sakaling bumuka. So yun yung isang bagay na iniiwasan nating mangyari. Kung nakikita nyo na yan ay papel po yan, papel ng semento. Ngayon sinisiksik nila yan. Kadugtungan niya may nakikita kayong mga papel. Nagbubuhos na nga yung tropa dito ngayon. At merienda muna tayo. Merienda muna yung tropa para may lakas. May papansit si Boss Andong. Ayan. Merienda muna para may lakas. At ngayon nga ay buhos day. Ay panibagong araw tayo, no? At ayun, tropa ngayon, napakarami ngayon sila dito dahil ni Pogi Didikalman. Ayan, so merienda tayo dahil ngayon nga ay buhos day. So halos nasa 1/4 or sabihin na natin nasa 3/4 na buhusan na namin. So dito na lang sa part na to. So puro biga lang naman na to yung binubuhusan natin. At para makapag slab na tayo dito, syempre curing time. Bukas naman pagkatapos nyan matuyuan, magpoporma tayo ulit dito sa may poste na to pataas kasi yan yung high ceiling natin. So nakapagbuhos na tayo dito, ayan, sa may part na to. And then ayan si Uncle, ayan. So, may ulam sila ngayon dito. Mainit tawag na to, yung request nila. Ayaw nilang magpapaitan, yung bikal ang gusto nila. So dito sa may part na to, ito nabuhusan na rin yan. So ang bubuhusan na lang namin hanggang doon. So maya maya lang matatapos na to. Mga ilang oras lang to. Sabihin na natin hanggang 1:00 o kaya 2:00 tapos na yan. So tine-check lang naman namin, lalo na dito sa may siruho na kung saan mamaya yan ang maging reason kung bakit maubos yung buhos natin sa taas at magkaroon ng honeycomb. So isang bagay dyan na ginagawa namin ay sinesecure namin lahat yan. Kagaya na ito, kung napansin nyo halos yung ayan lang yung lumalabas. So walang putok yan. Yan yung napaka-importante. So yung gamit namin pang forma dito ay 15mm, 18mm at saka 12mm. So depende na lang ho yan kung saan natin napwesto. Tayo ng buhangin G1 tsaka S1, no? Maya maya lang matatapos na yan at pupuntahan natin sa taas. Ano nga ba yung kagandahan niya at pinaka the best way para hindi magkaroon ng honeycomb ang ating mga buhos? So isa sa mga tip dito ay napaka-importante yung forma. Paano yung framing, paano yung forma na kung saan iniiwasan natin na magkaroon ng honeycomb. Ang isang reason kasi kung bakit nagkakaroon ng honeycomb ay kung saan napapabayaan yung mga dugtungan at saka yung mga yung siruho natin, na kung saan ang problema kasi dyan ay nauubos yung katas niya o kaya naman yung pinakatubig ng buhos natin na usually nakikita mo ganyan. Pero ang pinakamasama na part niyan ay kung sakaling bumuka. So yun yung isang bagay na iniiwasan nating mangyari. Kasi oras na bumuka po yan ay posibleng maaring mawala lahat ng katas niyan. At yun nga yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng honeycomb o kaya naman yung mga bato ang naiiwan na lang, hindi po yung mga pinong buhangin at saka yung lamang tubig niya. So yun yung pinaka worst na dapat nating maiwasan para hindi magkaroon ng kahinaan o kaya naman sabihin na natin na mabawasan yung lakas o yung integrity ng ating mga halo dun sa may mga puring natin and also yung mga buhos natin. Hindi lamang sa slab, hindi lamang sa poste, hindi lamang din sa bika.
So yun po yung isang bagay na kailangan nating pangalagahan. Okay, so kung napapansin nyo dito, eto, nakikita nyo yan. Usually ginagamit namin dito ay yung ating duct tape na sa taas, kaso nga lang nahihirapan sila magpasok. Ngayon yung nakikita nyo na yan ay papel po yan, papel ng semento. Ngayon sinisiksik nila yan. So yun yung usually na practices ng mga, sabihin na natin mga construction work gamit yung papel o kaya naman gamit yung mga supot ng semento. Yun po yung sinisiksik nila sa mga sulok-sulok, o kaya kung may nakikita kang mga gap na kung saan, yan po yung nilalagay nila. Kaya nga usually kung napapansin ninyo, yung mga slab natin dun sa may pinakagilid niya o kaya pinakadugtungan niya, may nakikita kayong mga papel doon na kung saan yun po yung pinagsisiksik nila para maiwasan po yung paglabas po ng katas o kaya naman yung tubig dun sa may halo natin, o kaya yung nakikita nyo na kumbaga solid. So hindi yun mawawala mga kamusta, no, na kung saan yun po yung usually na ginagawa. So, isa sa mga bagay na ginagawa namin dyan para ma-maintain na wala talagang honeycomb yung ating mga buhos ay yung paggamit ng ating vibrator. So by the means vibrator, so ibig sabihin habang yan ay binubuhusan natin, binavibrate na rin natin. So akit tayo sa taas para makita natin. Dito china-check natin concrete covering, itong mga pipes natin, abang natin para sa electrical, no? So ito talagang ang aim namin, walang putol, mabubuhos ng diretso. Ibig sabihin sabay-sabay po. Ngayong araw na to kailangan matapos. So yan ang kagandahan niya, by using vibrator, ayan ay mabilis lang kumalat at pumunta dun, lalo na sa may mga siruho natin. Ayan. Yan kabisa yung vibrator natin. Instead na susuksukin mo o kaya naman gamitan mo ng bakal para sabihin na natin na ma-compact talaga yan, ay hindi yun makakasiguro na walang honeycomb yan. Kasi kung mapapansin niyo yung mga poste namin, halos walang honeycomb po yan. So ibig sabihin talagang sinecure namin na maganda yung forma at naka-compact talaga, o kaya naman nababibrate talaga. So ito yung pinaka-pino na part ng mga buhos natin. So ibig sabihin ito yung sinasabi ko kanina, nakatas na kung saan may tubig talaga, at saka yung pinaka-pinong parte ng buhos natin. Kasi kapag kaya nawala o kaya naman pumasok sa mga butas-butas, ang posibleng mangyayari dyan, puro malalaking bato na lang yung naiiwan. So yun yung isang bagay na iniiwasan natin mangyari, kasi wala na, mahina na yung buhos natin kapag ka ganon. Okay, so napaka-importante po niyan na kailangan sealed na sealed po lahat ng mga pang-forma natin. So saglitan na lang to mga kamusta, no? Kaya kung makikita nyo sa may drone shot natin, halos konti na lang, ito na lang yung part na yan. At ito walang slab to mga kamusta. So ibig sabihin biga lang ho talaga. Ganyang kabisa ang vibrator. Okay, so lalo na pag dito sa mga ganito, talagang isisiksik at isisiksik niya yan para wala talaga magkakaroon ng honeycomb dito. Yan yung iniiwasan natin na isang problema ng mga buhos na problema rin ng karamihan, no? Hindi lamang din naman sa amin, kundi para sa karamihan na rin. So sinasuggest ko na dapat maganda, forma pa lang maayos na, framing pa lang ng mga pangforma natin. Tapos syempre by using vibrator, talagang makokompact mo yan nang walang nakakaligtas talaga na kumbaga kulang na parte. Tingnan natin dito sa may part na to, kusa yan na bababa kung sakali. Yun, no? Ulam ng tropa. Sarap yan.
bukas. Ganito ang sitwasyon kapag buhos talaga, maraming tao. Sa malinis sa project site natin, hindi na nyo, dali lang gumalaw, no? So kung napapansin nyo, halos walang nakakalag yan kasi pinapaayos ko lahat. Kaya ang kagandahan din pag may bodigero tayo. Saka syempre yung papalakad ng tropa, lalo na sa foreman natin, ako doon sa tropa. Titingnan natin, mayroong tagahalo, may tagabuhos tayo para mabilis matapos. At salamat sa Panginoon kasi maganda yung panahon.